Now, according pa sa Timoteo, unang Timoteo, kapitulo 6, versikulo 6, na nag-ingon, hinuon adunay dakong makuha diha sa pagka-Diyos nun, nga inubanan sa katagbawan. Now, devotion to God is, in fact, a way for people to be very rich, but only if it makes them satisfied with what they have. Now, ako ang ginatanaw, unsa gyud pasabot sa devotion. Adunay lain-lain na pwede nimo gamiton o pamaagi nga gamiton nimo ang devotion. Kung imuha ning gamiton sa devoted, pwede sa gamiton sa pagka matinud-anon. Pero the word devotion, nagpasabot kini sa gugma, loyalty, activity, or religious observance. Kanang gabantay ka sa mga relihiyosong mga tulumanon o mga buluhaton. Now, kining devotion nato diha sa Ginoo, usa kini kapamaagi sa tao aron siya mahimong dato diha sa Ginoo. Apan mahimo lang kini kung mahimong matagbaw siya sa kung unsa ang anaa diha kaniya. Now, the main measure of your devotion, ang sukdanan, ang pinakasentro sa sukdanan sa imuhang devotion diha sa Ginoo, dili ang imuhang devotional life. Nakanabi tayo amo ni ang iyang devotion sa Ginoo kay grabe ang iyang devotional, kay naga-devotional siya. But ang sukdanan sa atong devotion sa Ginoo, it is simply your life. Atoa kining kinabuhi. So, dili lang kini part sa ato ang kinabuhi, sama sa kining ginatawag, bahin siya sa ato ang pag-alagad, apan kini atoa gayod na kinabuhi ang ato ang devotion diha sa Ginoo. Now, the scripture says of Jesus that zeal for His Father's house consumed Him. Now, in His humanity, Jesus was a man of passion. Puno siya sa gugma. Diya sa iyang pagkatao, pagkatawhanon, si Jesucristo, puno siya sa gugma. Siguro may mga panahon nga siya nahimong kaaway, niya itong mga wala makauyon kaniya, katong wala makasabot sa iyahang kaalam, may tungod sa iyahang amahan. But he was a man driven in his pursuit of God. Now, ang ato mensahe ning taknaa sa kagabion, mag-ahiskot kita ning pursuing godly devotion. Kung mga pursuing godly devotion, kanang ato abang ginabuhat, ginatinguha, ginagukod ang ato ang devotion diya sa Ginoo. Now, we are called to similar passion. A passion to know God and to live for Him. Si Jesus Christ, sa diha nga napas siya sa kalibutan, puno siya sa gugma. And the same nga pamaagi usab, o the same na kanang the same na klase sa pagkinabuhi, na kita magkinabuhi, diha usab sa gugma. A passion to know God and to live for Him. Na diin, aduna gyud kitay kagustuhan na mailhan nato ang Ginoo o magkinabuhi alang lang gyud diha kaniya. Na dili lang nakailakas sa Ginoo pero layo ang imong kinabuhi, diha saya lahi na siya. Kaya mingon ta kaila man ko Ginoo. Pero kumusta man ang imong kinabuhi? Are you living for Him or living for your own? Kini daw siya nga pag kinabuhi diha kaniya, kinahanglan aduna kay kauhaw sa kaalam sa Ginoo nga magdala kanimo, maghatod kanimo diha sa pagtuon o pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, ingon nga mao'y tinubdanan sa imuhang pagpakigsuod diha sa Ginoo, sa imong gugma diha sa Ginoo. Now, adunay sukaranan sa kalainan between religious devotion and godly devotion. Adunay kalainan ining duha.
Unsa ba ang kalainan sa religious devotion ug sa godly devotion? Religious devotion is done unto man. It means na kining religious devotion naa ka diri sa church para kay pastor. That is religious devotion. Naa ka diri sa church kay para makitaan ka ni pastor nga present ka. That is godly or religious devotion. Mapil ka og prayer meeting para daghan ang dako ang attendance or dugang ka sa attendance. Maingon ka nga, luoy man si pastor dito, amadto na lang ko. Kay walay kauban si pastor. Kana nga word, nadungog na ako na sa una. Mapil na lang ko prayer meeting kay pastor man isa ko dito. That is a religious devotion. Nga you were there, nag-appeal ka because kay tungod sa tao, tungod kay pastor o tungod ni bisan kinsa, oy duha ra man to sila dito moadto ko kay para tulo nami. Or tulo ra man to sila dito nag-appeal, moadto ko kay para upat nami. Dili na sa inana. Kana bitang mura na lang kag naluoy, maong nianhi ka, kaluoy po nato nila. Kasi sila raman, moadto na lang ko. That is religious devotion nga naghihimo nimo alang sa tao. Dili para sa Ginoo. A godly devotion is done unto God. Kung may pasabot aning a godly devotion is done unto God. Nga buot pasabot, whether moadto man sila o dili, naa ka kay ang imuhang tuyo simbahon nimo ang Ginoo. Mao na sa ginatawag godly devotion. Moadto ka kay tungod para sa Ginoo. For example, hapit naman ato ang Festival of Praise. Dapat ang atong mentality is, ang ato ang devotion is para sa Ginoo. Ang ato ang godly devotion or magahimo kita og godly devotion nga atong himuon para diha sa Ginoo. For example, dili kay moadto ka sa Festival of Praise kay basig malain si pastor. O kaya moadto ka sa Festival of Praise kay kanang paradaghan ta. Kung dili moadto ka sa Festival of Praise kay para sa Ginoo. Nga moadto ko dito tungod kay mas labing maayo nga mapasidunggan ako ang Ginoo uban sa bagang panon sa mga katawhan. Na mahimong sentro sa imuhang pag-adto isang Ginoo gyud. Ayaw gid sugot na para lang mudugang ka sa numbers, sa attendance, para lang kay pastor o ni bisan kinsang tarpulano o tarpulana. Ngamayon ka basin mato ka dito kay gipaadto ka sa imong mama, labi na sa mga young people. Ngamayon ang mama nga, dili ko moadto kamo lang ato dito. Di ba naman usually na para naalay representative kunuhay sa imong family nimo, isend lang nimo dito imong young people na anak. So that is done by a religious devotion, not done para sa Ginoo. Now, what is godly devotion? Godliness is a God-centered life. O sa daw ang godly devotion? Ang godly devotion, mao kining ginatawag, godliness is a God-centered life. Kung may godliness, di ba, nasa Rome, sa eskwelahan, godliness is baliktad. No? Di ba cleanliness mo na? Di. Honesty is next to godliness. Tama ba ko? Honesty is a good policy. Now, godliness is a God-centered life. Kung may godliness, in other words, Diosnon. From the word Diosnon, pasabot na nga si God ang sentro anang kinabuhi. Kay Diosnon gud ka. Ala nga magtawgon og Diosnon ang usa ka tawo pero dili ka simba. Diosnon siya pero wa sa gaampo, wa gabasag Bible. Dili mo makita ang kapangalagad sa Ginoo. Ala nga mayon ka Diosnon ang tawhanan na kay muinom lain pod no. Di ba pag sa una isa sa mga kahadlukan sa mga batanon sa una, isang magdag Bible. Bisan gani sa mga adult siguro. Kaya sa inyo, adult, may gadag Bible. Amot ba kung unsay reason nga nung di ka mo dalag Bible? Basig, makit-ang ka sa iyong silingan? O maulaw ka? Nga, ingnon ka nga, uy, sis, basig mo lampas ka na sa langit. Mga nang dili ka magdag Bible? Hinungduman na to,
angay nimong ipasigarbo o ipanghambog pagani or ikalipay kung dunay tao mingon sa imuha nga uy sis basig mulangpas ka na sa langit, confirmation na siya nga ikaw Kristohanon. Kaya lang dala lang igaya-gaya nga mulangpas ka sa langit. Pero that's a confirmation nga ikaw Dios nun. Nakita nila nga uy Diyos nun ning bayanaa, Diyos nun ning atong silingan, uy, Diyos nun ning atong amiko, atong amiga, kay kadala mag Bible. Manang, tungod kay dili man, wala man sila makasabot, manang magyaga-yaga sila, o gamito nila ang word na mulampas ka dito sa langit. Pero pasalamati ang Ginoo. Tungod kay kung mulampas ka dito sa langit, that means, sigurado, naluwas ka. Kay dili lang gud ka, diya sa langit, kung di mulampas magiging ka. So sigurado na kita malangit ka. O gi-confirm na anang mga tao sa imong palibot. Now, godliness is a God-centered life. Magkinabuhi nga, Diyos nun. Another thing is godly devotion is life that is lived in every aspect unto God. It is a life that subjugated to the will of the Lord. Usa ang godly devotion, usa ka kinabuhi, lagi kinabuhi nimo alang ug alang lang sa Ginoo. Ug kini nga kinabuhi na diin naga submitar diha sa kabubuton sa Ginoo. Dili lang ka Dios nun nga diin si Kristo ang sentro sa imong kinabuhi, kundi ang imuhang kinabuhi, imong gikinabuhi para lang gyud sa Ginoo. In other words, dili para sa imong silingan, dili para sa imuhang bana, dili para sa imuhang kaugalingon, kundi para lang sa Ginoo ang imong pagpangalagad. O ang imuhang tinguha na makasunod, mag-submit sa kabubuton sa Ginoo. Kay sayon lang man makasunod sa kabubuton sa Ginoo if the Lord is the center of your life. Another thing, it demonstrates a life given. Gi-demonstral diha ang kinabuhi nga gihatag sa imuha, diin separated and devoted unto God. Kana bitong nahimulang na ka sa kalibutan. O kanang kinabuhi nga naa sa imo karon, imo na nang gamiton para lang sa Ginoo, o dili na para sa kalibutan. Devoted to God. Kung mingon tag devoted ya sa Ginoo. Kanang grabe ang imuhang kung sa Katolik devoted is grabe ang iyang pagka-relihiyoso. So, ang atong kinabuhi, sukad na nahimot ang anak sa Ginoo, at nuwa kining i-devote diha sa Ginoo. Itugyan, ipagamit diha sa Ginoo. Everything, ang tanan nga naa sa tao nga devoted diha sa Ginoo has one role and one measure, which is ang sukdanan gyud nini mao gyud ang para sa Ginoo ang Ginoo. In 1 Timothy chapter 4 nag-ingon, but reject those worthless myths told by elderly women and train yourself for godliness. Grabe ka, bugat ang gingon ni Timothy. Ingon ni Timoteo sa verse 7 o chapter 4 verse 7 nag-ingon sa dria, apan likay ang mga tinumutumong sugilanon nga dili Dios nun nga iya sa mga babaeng tigulang, bansaya ang imong kaugalingon diha sa pagka-Dios nun. So dili na ta magpa-ulipon sa mga tinumutumo na mga pagtulunan. Kung dili magkinabuhi ta diha sa pagka-Diyos nun. Kana bitong tinumutumo ko isa sa lakbitan nato ang tinumutumo bitaw. Kanang ingon sila nga minom ka og jutay bino kay ang atong lawas na kinahanglan ni siya og bino. So kini karon kung mamati ka ani, posible mahimo pud ding hinungdan nga dili ka magkinabuhi nga Dios nun. Tinuon mahimo kang ulipon sa mga vices sa kinabuhi. Mga vices sa kinabuhi. Ano man, haminaw mga adto. Ano mga pagtulunan na mga anak, mga old na mga pagtulunan. And verse 8, nag-ingon, For the training of the body is somewhat profitable, but godliness is profitable for everything, because it holds promise to the present life and for the life
to come. In verse 8, basahon nato sa Bisaya. Apan ingon sa versikulo 8, kay ang lawas nun nga pagbansay may kapuslanan usab, apan ang pagka-Dios nun mapuslanon gayod sa tanang paagi. Ingon nga kini adunay saad nga kinabuhi o sa kinabuhi karon o sa umaabot. So kung ginabansay na to, ang atong lawas, physically, ang atong physical nga lawas, aduna kini kapuslanan. Mahimo kang healthy, sa pagyod, mudag ko imong muscles, sa pagyod, mo nay abs, diba? Managko imong braso, sabi na kung sa gym nakagapuyo, naagid siya impact mahatag sa imo diha. Now, ingon pa, labaw na diha kung bansayon ka diha sa imong espirituhanong bahin. Kaya nga naman, maghatag kini kanimo og kinabuhi. Una, nakinahanglan magbansay kita sa atuang espirituhanong bahin sa atong kinabuhi. So before ko muklos sa atuang message karon na kagabihon, ato ta sa atong conclusion, godliness with contentment equals great gain. Kung sa'yo pasabot, ana, ang Diyos, ang pagka-Diyos nun, na adunay pagka-kontento, contentment, equals kini sa dako kaayong kadaugan. Godly devotion brings not just future reward, but great gain and benefits now. So aduna tayo dako kaayong maani kung kita kinabuhi nga Dios nun o magkinabuhi nga adunay debosyon diha sa Ginoo. Dili lang maghatag kini sa tuwag future reward. Kining future reward nagiskutan diri mga korona. But kini makahatag usab kanato og benepisyo karon bayal nga nagapakabuhi kata ining kalibutan. Pursuing this course of godly devotion results in lasting gain. Sabi na kung kaila ka sa Ginoo, na kay Dios imong kinabuhi, mo resulta kini og mulungtad na kadaugan diha sa imong kinabuhi. Even ingon pa Paul sa Ginoo, mamatay ka man o mabuhi. Maka mahimo kang magmadaugon sa imong kinabuhi. Godly devotion is beneficial for all things, at it holds promise of the life now and that which is to come. So adunay mangko nato ang benepisyo sa tanang mga butang base sa gisaad sa Ginoo sa atong kinabuhi karon ug sa umaabot nga mga panahon. Sama sa gingon, makaangkon ka ni nga benefits wala nga nagapakabuhi ka ni kalibutana ug bisan mo talikod ka ni kalibutana, padayon nimong maangkon kini nga kadaugan sa kinabuhi.